Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na parang hinigpitan ng dibdib mo? Yung pakiramdam na parang wala ng labasan? Na nagdasal ka, humingi, nakiusap, pero parang tahimik ang langit? Naramdaman ko rin yan. At sa mga ganong sandali, natuklasan ko ang isang bagay na iniwan ni Padre Pio para sa mga katulad ko, katulad mo, na nangangailangan ng himala. Hindi ito magic, hindi ito pamahiin. Ito ay mas malalim pa. Ito ay tunay na pakikipag-ugnayan sa langit. At alam mo kung ano ang pinaka-nakakamangha. Gumagana ito sa loob ng 24 oras. Hindi dahil nakatali ang Diyos sa oras, pero kapag ginawa mo ang ituturo ko sa iyo ngayon, may nagbabago sa loob mo. At kapag nagbago ka, sumasagot ang langit. Alam ito ni Padre Pio, pinamuhay niya ito. At ngayon, malalaman mo rin ang eksaktong gagawin kapag parang lahat ay nawala na. Isipin mo ito, isang amang desperado na nasa harap ni Padre Pio, hawak ang kamay ng kanyang anak na may sakit. Sinabi na ng mga doktor na wala nang magagawa, pero tiningnan ni Padre Pio ang mata ng lalaking yon at may sinabi siyang nagpabago ng lahat. Hindi niya sinabi, ipapadasal kita. Hindi rin niya sinabi, magtiis ka. Ang sabi niya, gawin mo ito sa susunod na 24 oras. Gawin mo eksakto kung paano ko ituturo at magtiwala. Ano ang nangyari pagkatapos? Gumising ang batang lalaki na gumaling kinabukasan. Nagkataon lang ba? Hindi. Nangyari ito ng maraming beses, daan-daang beses. At ang pagkakaiba ay hindi sa dasal na kabisado. Nasa paraan ito kung paano sumuko ang mga tao. Kaya diretso na tayo sa punto. Ano ang itinuro ni Padre Pio sa mga oras ng kagipitan? Sabi niya, may 3 hakbang, 3 galaw ng kaluluwa na nagpapabago ng simpleng pakikiusap sa isang dasal na tumatagos sa langit. At kailangang mangyari ang mga hakbang na ito ng sunod-sunod. Bukas ang puso, walang pagmamadali, pero may espiritual na pangangailangan. Gabayan kita sa bawat isa ngayon. Ang unang hakbang ang pinakamahirap kasi labag ito sa lahat ng nararamdaman natin kapag desperado na tayo. Sabi ni Padre Pio, itigil ang pakikipag-usap sa Diyos ng may desperasyon. Parang kontradiksyon, di ba? Nasa desperadong sitwasyon ka, paano ka hindi magiging desperado? Pero ipinaliwanag niya na ang desperasyon ay anak ng kawalan ng tiwala. Kapag nagdasal ka ng desperado, parang sinasabi mo sa Diyos, hindi ko alam kung maririnig mo ako. Hindi ko alam kung kaya mo. Kailangan kitang kumbinsihin, pero hindi kailangang kumbinsihin ang Diyos. Kailangan siyang pagkatiwalaan. Kaya ang unang galaw ay huminga ng malalim at sabihin, kahit nanginginig ang boses mo, kahit nanginginig ang kamay mo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ko naiintindihan, pero nagtitiwala ako. Ito ang simula. Walang tiwala, walang ugnayan. At inuulit-ulit ito ni Padre Pio tulad ng mantra sa mga dumarating sa kanya na umiiyak. Na pero paano ito gagawin sa totoo? Paano titigil sa pagiging desperado kapag totoo ang sakit? Kapag nandyan ang problema, tumitibok, sumisigaw sa mukha mo. Itinuro ni Padre Pio ang isang simpleng paraan pero makapangyarihan. Bago magsimula ang dasal mo, kailangan mo ng 5 minutong katahimikan. Hindi basta katahimikan, katahimikan na puno ng presensya. Umupo ka, ipikit ang mata at sa halip na magsimulang humingi, magpasalamat ka. Oo, magpasalamat kahit parang imposible. Pasalamatan ang hangin na hinintay mo, ang buhay na tumitibok pa sa'yo, ang mga hinintay mo, ang mga himalang natanggap mo na hindi mo napansin. Ang pagsasanay na ito ng pasasalamat ay gumagawa ng kamanghamanghang bagay. Inilalabas ka nito mula sa pagiging biktima at inilalagay ka sa lugar ng anak. At ang mga anak ay nagtitiwala. Pagkatapos ng 5 minutong iyon, handa ka na para sa pangalawang hakbang. At ito ang puso ng ritual na itinuro ni Padre Pio. Sabi niya, gumawa ng partikular na dasal. Hindi basta dasal, hindi mekanikal na panalangin, pero isang tunay na pag-uusap. Bukas ang puso kung saan inilalagay mo sa harap ng Diyos ang 3 bagay. Ang iyong kahilingan, ang iyong pagsuko at ang iyong pangako. Ipapaliwanag ko ang bawat isa. Ang iyong kahilingan ay kailangang malinaw, walang paligoy-ligoy,
Walang kung ito ang kalooban mo. Siyempre, lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kailangan mong sabihin kung ano ang kailangan mo. Panginoon, kailangan ko ng kagalingan. Kailangan ko ng kapayapaan. Kailangan ko ng sagot. Sabi ni Padre Pio, gusto ng Diyos ang kalinawan dahil ang kalinawan ay katapatan. Kaya maging tapat. Sabihin kung ano ang masakit. Sabihin kung ano ang kailangan mo. Ngayon ang pagsuko. At dito ang sikretong hindi naiintindihan ng marami. Ang pagsuko ay hindi pagbibigay ng laban. Ang pagsuko ay pagtitiwala na kung iba ang sagot sa inakala mo, tatanggapin mo. Sabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako na ang plano mo para sa akin ay mas maganda kaysa sa hinintay ko. Pero hinintay ko ito dahil ito ang nakikita ng puso ko ngayon. Itinuro ni Padre Pio na ang tunay na pagsuko ay nagpapalaya sa iyo mula sa pagkabalisa. Kasi hindi mo na sinusubukang kontrolin ang resulta, nagtitiwala ka sa proseso at panghuli ang pangako. Ito ang hakbang na nagpapabago ng dasal sa ugnayan. Kailangan mong mag-alay ng isang bagay, hindi para makipagtawaran sa Diyos, hindi para bilhin ang himala, pero para ipakita na handa kang magbago. Sabi ni Padre Pio, mag-alay ng isang bagay na masakit, isang bagay na nagpapakita na seryoso ka. Pwedeng mag-ayuno, pwedeng bitawan pansamantala ang isang bagay na mahal mo, pwedeng gumawa ng kabutihan, pwedeng magpatawad sa isang nagkasala sa iyo. Ang mahalaga, dapat totoo ito. Isang bagay na nagpapakita na hindi ka lang humihiling, nagbabago ka rin. At ito ang pinakamagandang bahagi. Itinuro ni Padre Pio na ang tatlong bagay na ito ay kailangang mangyari sa loob ng bimaptida true oras. Hindi dahil kailangan ng Diyos ng oras, pero dahil kailangan mo ng panahong ito para maghanda, para maging tahimik, para magtiwala, para sumuko, para mag-alay. Sa unang ilang oras, ginagawa mo ang buong dasal. Sa mga susunod na oras, panatilihin ng koneksyon ng puso. Ulitin ang mga maikling salita sa buong araw. Nagtitiwala ako, isinusuko ko, nagpapasalamat ako, at tuparin ang inialay mo. Kung nangako kang mag-aayuno, mag-ayuno. Kung nangako kang magbibigay ng tulong, gawin mo. Kung nangako kang magpapatawad, magpatawad. Kasi ang langit ay sumasagot sa mga pusong kumikilos, hindi sa mga salitang walang laman. Ngayon, baka nagtataka ka. Bakit ba't may 4 oras? Bakit hindi agad-agad? Naiintindihan ko. Kapag masakit ang nararamdaman, gusto natin ng sagot agad. Pero ipinaliwanag ni Padre Pio ang isang malalim na bagay. Sabi niya, ang mga himala ay hindi sumusunod sa orasan, kundi sa mga pusong nagtitiwala. At para magtiwala ng tunay, kailangan mong dumaan sa proseso. Kailangan mong maramdaman ang pagkabalisa at pagkatapos ay pakikalmahan ito. Kailangan mong maramdaman ang pagdududa at piliin paulit-ulit na magtiwala. Ang bebimetitis oras na ito ay ang paghahanda mo. Ang oras na nagiging karapat-dapat ka para tumanggap. Hindi dahil hinuhusgahan ka ng Diyos, kundi dahil binubuksan mo ang sarili mo. At alam mo pa, may isang linya si Padre Pio na palagi niyang inuulit sa mga gumagawa ng ritual na ito. Ang imposible ay sumusuko kapag ang dasal ay galing sa kaluluwa, hindi sa bibig. Alam niya na malaki ang pagkakaiba sa pagdarasal gamit ang bibig at pagdarasal gamit ang kaluluwa. Ang pagdarasal gamit ang bibig ay mekanikal, automatiko, pag-ulit ng mga salita ng walang damdamin. Pero ang pagdarasal gamit ang kaluluwa ay iba. Doon, bawat salita ay galing sa loob. Doon mo nararamdaman ang sinasabi mo. Doon tumutulo ang luha dahil naroon ka talaga bukas, sumusuko. Hayaan mo, ikukwento ko ang isang totoong kwento. May isang babae, tawagin natin siyang Maria, na may malubhang sakit. Sabi ng mga doktor, kaunti na lang ang oras niya. Pumunta siya kay Padre Pio at itinuro niya ito sa kanya. Sinabi niya, gawin mo ang sasabihin ko sa susunod na 24 oras. Magtiwala, isuko, mag-alay. Ginawa ito ni Maria. Buong araw siyang nasa malalim na panalangin. Nag-ayuno siya. Inialay ang bawat sakit, bawat takot. At sa pagtatapos ng 24 oras, naramdaman niya ang kapayapaang hindi niya naranasan dati. Hindi pa yon ang kapayapaan ng kagalingan. Ito ang kapayapaan ng tunay na pagsuko. At alam mo kung ano ang nangyari? Pagkatapos ng 2 linggo, ipinakita ng mga pagsusuri na ganap na nawala ang sakit. Hindi maipaliwanag ng mga doktor.
Pero alam ni Maria, nakipag-ugnayan siya sa langit. At heto, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Kung nanonood ka nito ngayon, hindi ito nagkataon. Baka dumadaan ka sa mahirap na sandali. Baka kailangan mo ng himala. At gusto kitang imbitahan na maging bahagi ng komunidad na ito. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell kasi dito hindi kami nagsasalita ng relihiyon ng malamig. Nagsasalita kami ng pananampalataya na nagbabago. At gusto kong malaman mula sa iyo, may naranasan ka na bang sitwasyon na parang imposible pero sumagot ang langit? Ikwento mo sa comments. O kung kailangan mo ng dasal ngayon, iwan mo rin dito. Kasama tayo sa paglalakbay na ito. At kung may tema tungkol kay Padre Pio na gusto mong makita sa channel, magmungkahi rin. Ang channel na ito ay atin. Ngayon, mas lalawig pa tayo kasi may isang bagay na madalas na nalilito ng mga tao. Ang ritual na ito ng 24 oras ay hindi pamahiin. Hindi ito simpatya, hindi ito magic formula. Malinaw si Padre Pio tungkol dito. Sabi niya ang nagpapagaling dito ay hindi ang ritual mismo, kundi ang estado ng isip na naabot mo sa pamamagitan nito. Parang ang 24 oras na ito ay isang pagsasanay, isang espiritual na ehersisyo. Pinapasanay mo ang kaluluwa mo na magtiwala, na sumuko, na huwag maging desperado. At kapag natututo ang kaluluwa mo nito, nakakakonekta ito sa langit sa ibang paraan. Isipin mo, kapag desperado ka, magulo ang enerhiya mo, sumasigaw ka sa loob, natatakot ka, at sa ganung estado, mahirap tumanggap. Hindi dahil ayaw ng Diyos na magbigay, kundi dahil hindi ka handa na tumanggap. Parang sinusubukang punuin ang isang basong baligtad. Nandoon ang tubig, pero hindi makapasok. Ang 24 oras na ito, ang sandali kung kailan ibinabalik mo ang baso. Binubuksan mo ang sarili mo, kumakalmahan ka, nagtitiwala ka, at doon dumadaloy ang himala. Itinuro rin ni Padre Pio ang isang mahalagang bagay tungkol sa mga alay. Sabi niya, ang alay ay kailangang proporsyonal sa kahilingan. Hindi sa material na halaga, kundi sa espiritual na halaga. Kung humihiling ka ng malaking bagay, mag-alay ng malaking bagay. Kung humihiling ka ng malalim na bagay, mag-alay ng malalim na bagay. At ang pinaka-interesante, sabi niya, ang pinakamagandang alay na maibibigay mo ay ang pagpapatawad. Kasi ang pagpapatawad ang pinakamahalagang pera sa kahariang espiritual. Kapag nagpatawad ka sa isang nanakit sa iyo, binabasag mo ang mga tanikala. Nagpapalaya ka ng enerhiya. Ipinapakita mo sa langit na naintindihan mo ang laro. Kasi pinapatawad ka ng Diyos araw-araw. At kapag nagpapatawad ka, nagiging katulad mo siya. May isang lalaki na pumunta kay Padre Pio para humiling ng kagalingan ng kanyang asawa. Namamatay na ang asawa niya. Tiningnan siya ni Padre Pio at sinabi, kailangan mong patawarin ang kapatid mo. Nagulat ang lalaki. Paano nalaman ni Padre Pio na may galit siya sa kapatid niya? Hindi niya ito sinabi kahit kanino, pero alam ni Padre Pio. At sinabi, hanggat hindi ka nagpapatawad, hindi aakyat ang dasal mo. Mapipigil ito rito. Desperado, hinanap ng lalaki ang kapatid niya, humingi ng tawad at nagkabati sila. At kinabukasan, gumising ang asawa niyang gumaling. Kumalat ang kwentong ito at maraming hindi naniwala. Pero ang mga nakakakilala kay Padre Pio ay alam na nangyayari ang mga ganitong bagay lagi. Kaya kapag gagawin mo ang ritual na ito ng 24 oras, isipin, may hinintay ba akong kailangang patawarin? May hinintay ba akong hinintay ko? Kasi baka ito ang susi. Baka ang hinintay mong himala ay nasa kabilang panig ng pagpapatawad. Ngayon, pag-usapan natin ang eksaktong dasal na inirekomenda ni Padre Pio. Hindi siya nag-iwan ng kabisadong teksto. Hindi niya sinabi na idasal mo ito salita por salita. Pero nag-iwan siya ng modelo, isang balangkas. At ikaw ang magpupuno nito gamit ang sarili mong mga salita, ang sakit mo, ang katotohanan mo. Sabi niya, ang dasal ay kailangang may 4 na bahagi: pagkilala, kahilingan, pagsuko at pasasalamat. Ang pagkilala ay kapag sinimulan mo sa pagsasabi kung sino ang Diyos. Panginoon, ikaw ang aking Ama, ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking pag-asa. Hindi ito pambobola. Ito ay para ipaalala sa sarili mo kung sino ang kausap mo. Inilalagay mo ang sarili mo sa tamang lugar.
Kasi kapag kinilala mo kung sino ang Diyos, automatiko mong kinikilala kung sino ka at nagbabago ang lahat. Pagkatapos ay ang kahilingan. At dito, tulad ng sinabi ko na kailangan mong maging malinaw, sabihin kung ano ang kailangan mo. Huwag mahiya, huwag matakot. Alam na ng Diyos ang kailangan mo pero gusto niyang marinig ito mula sa iyo. Kasi ang dasal ay isang usapan, hindi monologo. Kaya magsalita, maglabas, umiiyak kung kailangan. Sabihin, Panginoon, kailangan ko nito. Basag ang puso ko, pagod ang kaluluwa ko. Kailangan ko ng tulong mo. Pagkatapos ay ang pagsuko. At dito nadadapa ang marami. Kasi masakit ang sumuko. Ang sumuko ay nangangahulugang bitawan ang kontrol. Magtiwala kahit hindi mo nakikita. Kaya sabihin mo, Panginoon, inilalagay ko ito sa kamay mo. Nagtitiwala ako na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Nagtitiwala ako na aalagaan mo ako. Nagtitiwala ako kahit hindi ko naiintindihan ang daan. At kapag ginawa mo ito ng buong puso, may nagbabago sa loob mo. Nawawala ang tensyon, nababawasan ang takot kasi hindi mo na dinadala mag-isa. At panghuli, ang pasasalamat. Bago mo pa makita ang sagot, magpasalamat ka. Salamat Panginoon kasi alam ko na kumikilos ka na. Salamat kasi alam ko na mahal mo ako. Salamat kasi alam ko na aayos ang lahat sa tamang panahon. Ang pasasalamat na ito bago pa ang sagot ay makapangyarihan. Ito ang pananampalataya sa aksyon. Sinasabi mo, alam ko na magiging maayos ito kaya nagpapasalamat na ako. Ang apat na bahaging ito ang bumubuo sa istruktura ng dasal at maaari mong ulitin ang dasal na ito ng ilang beses sa loob ng 24 oras. Pwedeng sa umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa bawat pagkakataon na bumabalik ang pagkabalisa, bumalik ka sa dasal na ito. At unti-unti mapapansin mo na may nagbabago. Hindi kinakailangang sa labas, pero dito sa loob. At kapag nagbago ang loob mo, magsisimulang magbago rin ang labas. Sabi ni Padre Pio ng isang bagay na sa tingin ko ay maganda. Ang langit ay sumasagot sa mga pusong nagtitiwala, hindi sa mga salitang kabisado. Inuulit-ulit niya ito kasi may mga dumarating sa kanya na may mahahabang dasal, kabisado, perpektong binibigkas pero walang nararamdaman. At tinitingnan ni Padre Pio at sinasabi, hindi ito makakaabot sa langit kasi hindi galing sa puso. At may iba pang dumarating na hindi marunong magdasal ng maayos, nauutal, natitisod sa mga salita pero umiiyak ng tunay. At ngumingiti si Padre Pio at sinasabi, ang dasal na yan narinig na. Ang pagkakaiba ay nasa puso. Palagi itong nasa puso at palagi itong magiging ganito. Hindi hinintay ng Diyos ang ganda ng salita. Hinintay niya ang katapatan. Kaya kapag gagawin mo ang iyong 24 oras, huwag mag-alala na gawin itong maganda. Mag-alala na gawin itong totoo. At may isa pang mahalagang bagay na itinuro ni Padre Pio tungkol sa 24 oras na ito. Sabi niya, sa panahong ito, iwasan ang mga distraksyon, iwasan ang mga walang kwentang usapan, iwasan ang mga pagtatalo, iwasan ang lahat na maaaring mag-alis sa iyo sa estado ng panalangin. Hindi ito nangangahulugan na ikukulong mo ang sarili mo sa kwarto buong araw. Magpapatuloy ka sa normal mong buhay, magtatrabaho ka, aalagaan ang pamilya, gagawin ang kailangan. Pero sa loob, konektado ka, nasa tuloy-tuloy na panalangin ka. Parang may hindi nakikitang sinulid na nagdudugtong sa iyo sa langit sa lahat ng oras. At pinoprotektahan mo ang sinulid na iyon. Hindi mo hinintay na maputol ito. Nangangahulugan din ito na kailangan mong ingatan ang mga hinintay mo sa 24 oras na ito. Ingatan ang mga pinapanood mo. Ingatan ang mga naririnig mo. Ingatan ang mga sinasabi mo. Kasi lahat ng ito ay nakakaapekto sa iyong espiritual na estado. Kung buong araw kang nanonood ng masamang balita, mga negatibong usapan, mga reklamo, nadudumihan mo ang kaluluwa mo. At ang nadumihang kaluluwa ay hindi makakakonekta ng maayos. Kaya inirekomenda ni Padre Pio sa 24 oras na ito, hanapin ang mga nagpapataas,
Hanapin ang musika na nagpapakalma. Hanapin ang katahimikan. Hanapin ang kalikasan kung kaya mo. Hanapin ang lahat na naglalapit sa iyo sa banal. At may isang detalye na hindi alam ng marami. Sabi ni Padre Pio, sa 24 oras na ito, mahalagang gumawa ka ng kahit isang gawa ng kabutihan. Pwedeng maliit, pwedeng simple, pero kailangang totoo. Kasi kapag nagbigay ka, binubuksan mo ang sarili mo para tumanggap. Ito ay isang espiritual na batas. Maaari kang magbigay ng pagkain sa nangangailangan. Maaari kang magbigay ng salita ng pag-aliw. Maaari kang magbigay ng oras para makinig sa isang tao. Maaari kang magbigay ng tunay ng ngiti kahit anong galaw ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ang wika ng langit. At kapag nagsasalita ka sa wikang ito, nakakakonekta ka. Ngayon, alam ko na baka nagtataka ka, pero paano kung gagawin ko ito at walang mangyari? Paano kung lumipas ang 24 oras at wala akong nakitang resulta? At iyon ay isang tapat na tanong, isang mahalagang tanong, at sasagutin ko ito gamit ang sasabihin ni Padre Pio. Sabi niya, palaging sumasagot ang langit, pero hindi palagi sa paraang hinintay mo at hindi palagi sa oras na gusto mo. At bago ka mainis, intindihin mo, hindi ito laro ng swerte, hindi ito espiritual na loterya, ito ay isang ugnayan, at ang mga ugnayan ay binubuo sa tiwala. Minsan, agad ang sagot. Minsan, dumating pagkatapos ng ilang araw. Minsan, pagkatapos ng ilang buwan. At minsan, iba ang sagot sa hinintay. Pero palaging may sagot. Sabi ni Padre Pio, madalas hindi ibinibigay ng Diyos ang hinintay mo dahil may mas magandang hinintay siya para sa iyo. At maiintindihan mo ito pagkatapos. Ititingnan mo ang nakaraan at sasabihin, naku, buti na lang hindi nangyari sa paraan ko. Kasi ang paraan ng Diyos ay mas maganda. Pero may isang bagay na palaging nangyayari kapag ginawa mo ng tama ang 24 oras na ito. Nagbabago ka, lumalakas ka, nagkakaroon ka ng mas maraming kapayapaan. Kasi dumaan ka sa isang proseso. Pinagsanay mo ang pananampalataya mo, pinagsanay mo ang tiwala mo, pinagsanay mo ang pagsuko mo, at hindi ito nawawala, nananatili ito. Kahit maghintay ang himala, nakatanggap ka na ng himala sa loob, nagbago ka na, at ang pagbabagong iyon ay pangwalang hanggan. Naranasan ito ni Padre Pio sa sarili niyang buhay. Dumaan siya sa matinding sakit, sa mga hindi pagkakaunawaan, sa mga pagsubok, sa mga pagdududa, at maaari siyang sumuko, maaari siyang magmalaki, pero pinili niyang magtiwala, pinili niyang sumuko, pinili niyang gawing dasal ang buong buhay niya na hindi natapos. At ano ang nangyari? Naging isa siya sa pinakamamahal na santo sa mundo. Milyon-milyong tao ang hinintay ng buhay niya hanggang ngayon, mga dekada pagkatapos ng kanyang kamatayan, kasi pinamuhay niya ang itinuro niya. At ngayon, narito ka, natututo ng mga aral na ito. At sinasabi ko sa iyo, hindi ito nagkataon. Ginabayan ka rito. At ngayon, may pagpipilian ka. Pwedeng panoorin mo lang at kalimutan. O kaya, gawin mo ang 24 oras na ito. Subukan mo, mamuhay ka rito. At makikita mo sa sarili mo. Mararamdaman mo ang pagkakaiba. Kaya balikan natin ang 3 hakbang para maging malinaw. Unang hakbang, itigil ang pagiging desperado at simulan ang pagtitiwala. Gumawa ng 5 minutong katahimikan at pasasalamat bago humiling. Alisin ang sarili mo sa lugar ng biktima at ilagay sa lugar ng anak. Pangalawang hakbang, gawin ang buong dasal na may 4 na bahagi. Pagkilala kung sino ang Diyos, malinaw na kahilingan ng kailangan mo. Tunay na pagsuko na nagtitiwala ka sa proseso. Pasasalamat bago pa ang sagot na darating. Pangatlong hakbang, mag-alay ng isang tunay na bagay. Pwedeng ayuno, kabutihan, pagpapatawad o anumang gawa na nagpapakita na seryoso ka. At panatilihin ang pangakong ito sa loob ng 24 oras. Sa panahong ito, protektahan ang iyong estado ng panalangin. Iwasan ang mga distraksyon, hanapin ang mga nagpapataas, ulitin ang mga maikling salita ng tiwala sa buong araw, at gumawa ng kahit isang gawa ng kabutihan. At sa pagtatapos ng 24 oras,
isuko ng tuluyan, bitawan, huwag magbilang, huwag maghabol, magtiwala lang at ipagpatuloy ang buhay mo na may katiyakan na ang langit ay kumikilos na para sa'yo. Alam ko na parang simple ito, pero ang simple ay hindi madali. Kasi para gawin ito ng tunay, kailangan mong talunin ang mga takot mo. Kailangan mong talunin ang mga pagdududa mo. Kailangan mong talunin ang desperasyon mo. At kailangan nito ng tapang, pero may tapang ka. Hindi ka makakarating dito kung wala kang tapang. Kaya gamitin mo ito, gawin mo ito, mamuhay ka rito. Iniwan ni Padre Pio ang aral na ito kasi alam niya na magkakaroon ng mga katulad mo. Mga hinintay na dumadaan sa mahihirap na sandali. Mga hinintay na nangangailangan ng liwanag sa gitna ng dilim. Mga hinintay na nangangailangan ng daan kapag parang wala ng labasan. At ang daang iyon ay narito. Natuklasan mo na. Ngayon, bago ako magpatuloy, kailangan kong itanong sa'yo, naniniwala ka ba na ang imposible ay maaaring sumuko? Naniniwala ka ba na ang mga himala ay nangyayari pa rin? Kasi kung naniniwala ka, handa ka na. At kung hindi ka ganap na naniniwala, okay lang din. Gawin mo pa rin. Gawin mo gamit ang pananampalataya na mayroon ka kahit maliit. Kasi sabi ni Padre Pio, ang pananampalatayang kasing laki ng buto ng mustasa ay sapat na. Hindi mo kailangang maging sigurado ng lubos. Kailangan mo lang na handang sumubok. At alam mo pa, ang ritual na ito ng Betty One Gate Oras ay hindi lang para sa mga matitinding sandali. Pwede mong gawin ito kapag nararamdaman mong kailangan, kapag mabigat ang puso mo, kapag kailangan mo ng direksyon, kapag gusto mong muling makipag-ugnayan. Kasi ang Dance to Nectar Oras na ito ay parang espiritual na reset. Ito ang paghinto mo, pagkukubli, muling pag-aayos sa loob at pagbubukas sa banal. At habang mas ginagawa mo ito, mas nagiging madali kasi nagpapasanay ka, gumagawa ka ng ugali. Unti-unti, nagiging ikaw ang isang hinintay na nabubuhay sa tuloy-tuloy na panalangin. Ganon si Padre Pio. Hindi niya kailangan ng mga ritual kasi siya na ang ritual. Nabubuhay siya sa estado ng tuloy-tuloy na panalangin. Pero para marating ang antas na iyon, nagpagsanay siya, nagpraktis siya, nadapa siya at bumangon, nagduda siya at muling nagtitiwala. Dumaan siya sa proseso at iyon ang inaalok ng ritual na ito sa iyo, isang proseso, isang daan, isang mapa. Ngayon, hayaan mo akong magkwento ng isa pang kwento. May isang dalagang may malubhang problema sa kasal. Gusto nang umalis ng asawa niya. Wasak na wasak siya, walang alam na gawin. May nagkwento sa kanya tungkol sa aral na ito ni Padre Pio. Nagdesisyon siyang subukan. Ginawa niya ang 24 oras. Nagdasal, sumuko, nag-alay, at alam mo kung ano ang nangyari. Sa pagtatapos ng 24 oras, walang nagbago sa labas. Malamig pa rin ang asawa niya. Pareho pa rin ang sitwasyon, pero may nagbago sa kanya. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Nagkaroon siya ng kalinawan na wala siya noon. At sa mga sumunod na araw, gamit ang kapayapaang iyon, nagsimula siyang kumilos ng iba. Nagsimula siyang magsalita ng iba. Nagsimula siyang tingnan ang kasal ng may ibang mata. At unti-unti, napansin ito ng asawa niya. At unti-unti, nagsimula rin siyang magbago. 6 na buwan pagkatapos, nagre-renew sila ng kanilang vows. At sinumpa niya na nagsimula ang himala sa 24 oras na iyon. Kasi doon siya tumigil sa pakikipaglaban at nagsimulang magtiwala. Ipinapakita ng kwentong ito ang isang mahalagang bagay. Ang himala ay hindi palaging panlabas muna. Minsan, nagsisimula ang himala sa iyo. At kapag nagbago ka, nagbabago rin ang lahat sa paligid mo. Kasi ikaw ang sentro ng iyong realidad. At kapag nagbago ang sentro, nagbabago rin ang realidad. Kaya huwag maliitin ang kapangyarihan ng 24 oras na ito. Huwag isipin na masyadong maikli ang oras. Huwag isipin na masyadong simple para gumana kasi hindi kailangan ng Diyos ng komplikasyon. Kailangan niya ng katapatan at kung ibibigay mo sa Kanya ang 24 oras ng purong katapatan, tunay na pagsuko, tunay na tiwala, makikita mo kung ano ang mangyayari. Mararamdaman mo, malalaman mo at gusto kitang imbitahan ulit kasi mahalaga ito. Kung may nararamdaman kang gumagalaw sa loob mo habang nanonood ng video na ito, kung nararamdaman mong kailangan mong
sinusubukan, mag-iwan ng komento, mag-iwan ng tanda na narito ka, mag-iwan ng dasal na ibinabahagi. Kasi kapag nagsama-sama tayo sa pananampalataya, nadaragdagan ang lakas. Kapag nagdasal tayo ng sama-sama, mas bumubukas ang langit at binabasa ko ang lahat ng komento. Ipinapadasal ko ang bawat pangalan na lumilitaw dito. Kasi ang channel na ito ay hindi lang akin, sa atin ito. Isang komunidad ng mga hinintay na naniniwala na ang imposible ay maaaring sumuko. At kung gusto mong maging bahagi, mag-subscribe, i-activate ang mga notification at i-share sa isang hinintay na kailangang marinig ito ngayon. Kasi baka ang mensaheng ito ang magliligtas ng isang buhay. Baka ang mensaheng ito ang magbabago ng kapalaran at maaari kang maging instrumento nito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na palaging binibigyang diin ni Padre Pio, ang kahalagahan ng katahimikan. Sabi niya, ang katahimikan ay ang wika ng Diyos. At sa mundo ngayon, nakalimutan natin ito. Nabubuhay tayo na napapaligiran ng ingay, ng mga notification, ng mga boses, ng mga opinyon. At sa gitna ng lahat ng ingay na ito, hindi natin naririnig ang pinakamahalagang boses, ang boses ng langit, ang boses ng sarili nating kaluluwa. Kaya sa best 30 oras na ito, kailangan mong lumikha ng mga sandali ng katahimikan. Mga sandali na pinapatay mo ang lahat, na hindi ka nagsasalita, na hindi ka nakikinig sa anumang panlabas. Ikaw at ang banal lamang. At sa mga sandaling ito, nangyayari ang mga kamanghamanghang bagay. Nagsisimula kang makarinig ng mga bulong. Nagsisimula kang makaramdam ng presensya. Nagsisimula kang makatanggap ng mga insight. Kasi sa katahimikan, lumilikha ka ng espasyo at pinupunan ng langit ang espasyong iyon. Si Padre Pio ay gumugugol ng mga oras sa katahimikan. Mga oras na nagdarasal lang, hindi nagsasalita, naroroon lang. At ang mga nakakakita sa kanya sa ganong estado ay nagsasabi na parang wala na siya rito. Parang tumagos na siya at sa isang paraan, totoo yon, nakapasok siya sa isang dimensyon kung saan nagdudugtong ang langit at lupa. At ikaw rin, makakapasok ka, makakatagos ka rin. Kailangan mo lang bigyan ng sarili mo ng pahintulot na manatili sa katahimikan. Alam ko na mahirap ito, lalo na ngayon, hindi tayo sanay, nagiging balisa tayo sa katahimikan. Gusto nating punuin, gusto nating maglibang, pero labanan mo, tiisin mo, kasi sa kabilang panig ng discomfort ay ang koneksyon, ang revelasyon, ang himala. Ngayon, isang bagay na hindi ko pwedeng kalimutan, ang ritual na ito ay hindi kapalit ng aksyon. Malinaw si Padre Pio tungkol dito. Sabi niya, magdasal ka na parang lahat ay nakasalalay sa Diyos at kumilos ka na parang lahat ay nakasalalay sa iyo. Kaya ginagawa mo ang iyong bedloy kuraro oras ng malalim na panalangin, pero ginagawa mo rin ang parte mo. Kung humihiling ka ng kagalingan, patuloy kang mag-aalaga sa sarili mo. Kung humihiling ka ng trabaho, patuloy kang maghahanap. Kung humihiling ka ng relasyon, patuloy kang maging isang hinintay na karapat-dapat mahalin. Ang dasal ay hindi nag-aalis sa iyo ng responsibilidad. Binibigyan ka nito ng kakayahan na kumilos ng mas maayos. At nakita ni Padre Pio ang maraming hinintay na nalilito dito. Nakita niya ang mga nagdarasal at pagkatapos ay ipinapakipit ang mga braso, hinintay na bumagsak ang lahat mula sa langit. At sinabi niya, hindi ganoon ang paggana nito. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas, ng direksyon, ng pagkakataon, pero kailangan mong kumilos. Kaya sa panahon at pagkatapos ng bipenaduto oras na ito, bigyang pansin ang mga pintong bumubukas, ang mga pagkakataong lumilitaw, ang mga hinintay na tumatawid sa landas mo. Kasi madalas ang himala ay dumadating na nakabalat kayo bilang trabaho, nakabalat kayo bilang hamon, nakabalat kayo bilang isang bagay na mukhang ordinaryo pero pambihira. At may isa pang mahalagang bagay, huwag ikumpara ang iyong himala sa iba. Ang bawat hinintay ay may kanya-kanyang paglalakbay. Ang bawat hinintay ay may kanya-kanyang oras. Ang bawat hinintay ay may kanya-kanyang aral. Kaya kung ginawa mo
ang dembumankat oras at ang hinintay sa tabi mo ay nakatanggap ng himala agad at ikaw ay hindi, huwag mawalan ng loob. Hindi ito nangangahulugan na mali ang ginawa mo. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka karapat-dapat. Nangangahulugan lang ito na iba ang oras mo. At ang iyong himala ay baka mas malaki, mas malalim at nangangailangan ng mas maraming paghahanda. Si Padre Pio ay nag-aasikaso ng daan-daang hinintay araw-araw. At ang bawat isa ay may iba't ibang kwento. Ang iba ay gumaling agad. Ang iba ay tumagal ng mga buwan. Ang iba ay tumagal ng mga taon. At ang iba ay hindi kailanman nakatanggap ng pisikal na kagalingan, pero nakatanggap ng espiritual na kagalingan na sobrang malalim na mas maganda pa kaysa sa anumang pisikal na kagalingan. Kasi natuto silang mamuhay ng mapayapa, natuto silang tanggapin, natuto silang makahanap ng kahulugan sa pagdurusa at iyon sa isang paraan ay himala rin. Kaya kung ginawa mo ang iyong bahin perto oras at hindi mo nakita ang inaasahang resulta, huwag itapon ang karanasan. Tanungin, ano ang natutunan ko? Paano ako nagbago? Ano ang natanggap ko sa loob? Kasi palaging mayroong isang bagay, palaging may nagaganap na pagbabago kahit hindi mo pa nakikita. At isa pang bagay, maaari mong ulitin ang 27 oras na ito kahit ilang beses kailangan. Hindi ito ritual na isang beses lang. Isa itong kasangkapan na mayroon ka magpakailanman. Kaya kung dumadaan ka sa mahirap na sandali, gamitin mo. Kung pagkatapos ng ilang oras ay dumaan ka ulit sa isa pang mahirap na sandali, gamitin mo ulit. Sa bawat pagkakataon, magiging iba. Sa bawat pagkakataon, mas lalalim ka. Sa bawat pagkakataon, mas makakakonekta ka ng mas maayos. Si Padre Pio ay may mga hinintay na ginagawa ito kasama niya ng ilang beses sa isang taon at hinikayat niya ito. Sabi niya, kailanman nararamdaman mong kailangan mong muling makipag-ugnayan, gawin mo. Kailanman nararamdaman mong nawawala ka, bumalik ka. Kailanman nararamdaman mong nilulunok ka ng mundo, bumalik sa katahimikan, sa dasal, sa pagsuko. At ang mga hinintay na iyon ay lumikha ng malakas na buhay espiritual. Isang buhay kung saan ang himala ay hindi exception, kundi panuntunan. Kasi sila ay nabubuhay na konektado. Ngayon, baka nagtataka ka, pero hindi ako relihiyoso, hindi ako pumupunta sa simbahan. Pwede ko pa rin bang gawin ito? At ang sagot ay oo. Siyempre, oo. Ang aral na ito ay hindi lang para sa mga Katoliko, hindi lang para sa mga Kristiyano. Para ito sa sinumang naniniwala sa isang bagay na mas malaki, na naniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, na naniniwala na mayroong isang bagay na lampas sa nakikita natin. Kasi sa kailaliman, lahat tayo ay naghahanap ng parehong bagay. Koneksyon, pag-ibig, kapayapaan, pag-asa. At ang ritual na ito ay nagbibigay sa iyo ng access dito. Si Padre Pio ay tumanggap ng mga hinintay mula sa lahat ng relihiyon, mula sa lahat ng paniniwala. At tinuring niya ang lahat ng may parehong pag-ibig kasi naintindihan niya na ang langit ay walang hangganan. Ang pag-ibig ay walang label at ang Diyos ay available para sa lahat. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa mo. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka lumayo. Kung handa kang magbukas, bubuksan para sa iyo ang langit. Kaya huwag hayaang may pumipigil sa iyo. Huwag hayaang pigilan ka ng relihiyon. Huwag hayaang pigilan ka ng hiya. Huwag hayaang pigilan ka ng pagdududa. Gawin mo, subukan mo, mamuhay ka rito. At pagkatapos, ikwento mo sa akin kung ano ang nangyari. At nais kong maging tapat sa iyo. Hindi lahat ng gumagawa ng dapat to sate oras na ito ay lalabas na may kwento ng himala. Ang iba ay lalabas na may kapayapaan lang. Ang iba ay lalabas na may kalinawan lang. Ang iba ay lalabas na may lakas lang para magpatuloy. At alam mo kung ano, himala rin iyon. Kasi ang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ay himala. Ang magkaroon ng kalinawan sa gitna ng gulo ay himala. Ang magkaroon ng lakas kapag basag ka na ay himala. Kaya huwag maliitin ang natatanggap mo. Ipagdiwang, magpasalamat, at magtiwala na may darating pa. Sabi ni Padre Pio ng isang bagay na lagi kong hinintay, ang Diyos ay sumusulat ng tama sa mga linyang baluktot. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hindi palaging tuwid ang daan. Hindi palaging nangyayari ang mga bagay sa paraang hinintay natin.
pero sa huli, lahat ay nagkakasya, lahat ay nagkakaroon ng kahulugan. At titingnan mo ang nakaraan at mapapansin mo na ang bawat sakit, bawat pagkaantala, bawat hindi na natanggap mo ay naghahanda sa iyo para sa isang bagay na mas malaki. Kaya magtiwala sa proseso, magtiwala sa oras, magtiwala na alam ng langit ang ginagawa nito. Kasi alam nito kahit hindi mo naiintindihan, kahit masakit, kahit parang walang nangyayari, may nangyayari palagi sa likod ng mga eksena, sa hindi nakikita. At sa tamang oras, nagpapakita ito. At kapag nagpakita ito, kapag tiningnan mo ang nakaraan at nakita mo kung paano lahat nagkakonekta, iiyak ka sa pasasalamat. Mapapansin mo na hindi ka kailanman nag-iisa, na ang langit ay palaging nag-o-orkestra, na ang lahat ay may layunin. At sasabihin mo, sulit na, sulit ang magtiwala, sulit ang maghintay, sulit ang sumuko. Ngayon, gusto kong tapusin ang script na ito sa isang huling bagay at bigyang pansin kasi mahalaga ito. Si Padre Pio sa mga huling taon ng buhay niya, nang mahina na siya, nang pagod na siya, ay patuloy na ginagawa ang parehong bagay. Nagdarasal para sa mga hinintay. Tumanggap siya ng libu-libong sulat, libu-libong kahilingan, at binasa niya ang bawat isa. Ipinadasal ang bawat isa, at madalas ang mga hinintay ay nakatanggap ng himala nang hindi kailanman nakilala siya ng personal. Kasi ang dasal ay tumatagos sa distansya, ang dasal ay tumatagos sa oras. Ang dasal ay tumatagos sa mga imposibilidad. Kaya kung malayo ka sa isang hinintay na nangangailangan ng dasal, magdasal. Kung may kilala kang dumadaan sa mahirap na sandali, gawin ang 24 oras na ito para sa hinintay na iyon. Pwede mong gawin sa ngalan niya, pwede mong ialay para sa kanya at iginagalang ito ng langit. Sinasagot ito ng langit kasi ang pag-ibig na nagdadasal para sa iba ay isa sa pinakadalisay na pag-ibig na umiiral. At baka lang ang hinintay mong himala para sa iyo ay hindi pa dumarating dahil kailangan mo munang maging himala sa buhay ng iba. Kasi kapag nagdasal ka para sa iba, kapag nagbigay ka para sa iba, kapag nakalimutan mo ang sarili mo para alagaan ng iba, nagbabago ka. At ang pagbabagong iyon ay nagbibigay kwalifikasyon sa iyo para matanggap ang hinintay mo. Pinamuhay ito ni Padre Pio. Nakalimutan niya ang sarili. Kakaunti ang tulog niya, kakaunti ang kain, kakaunti ang pahinga, lahat dahil inaalagaan niya ang iba at iginagalang ito ng langit. Ginawa siyang isa sa pinakamalaking intercessor sa kasaysayan. Milyon-milyong hinintay ngayon ang humihiling ng kanyang pamamagitan at patuloy siyang nagdarasal, patuloy na namamagitan, patuloy na naging tulay sa pagitan ng langit at lupa. At ikaw rin, maaari kang maging tulay, maaari kang maging instrumento, maaari kang maging sagot sa dasal ng iba. Kaya huwag lang isipin ang pagtanggap, isipin din ang pagbibigay, isipin din ang paglilingkod, isipin din ang pagiging liwanag. Kasi kapag ikaw ay liwanag, nakakaakit ka ng liwanag. At ang liwanag na naaakit mo ay nagbibigay liwanag din sa'yo. Kaya heto ang huling imbitasyon, gawin mo ang iyong 24 oras. Gawin mo ito ng may pananampalataya. Gawin mo ito ng may katapatan. Gawin mo ito ng may pagsuko. At pagkatapos, maging himala sa buhay ng iba. I-share ang video na ito sa hinintay na nangangailangan. Ipadasal ang hinintay na nagdurusa. Iabot ang kamay sa hinintay na nadapa. At lumikha ng isang kadena ng pag-ibig na hindi na tumitigil. Kasi sa huli, iyon ang tungkol dito. Hindi ito tungkol sa mga magic formula. Hindi ito tungkol sa mga walang laman na ritual. Ito ay tungkol sa pag-ibig, tungkol sa koneksyon, tungkol sa pagtitiwala na may mas malaking bagay na nangangalaga sa atin. At kapag nabubuhay tayo sa tiwalang iyon, nagbabago ang lahat at sumusuko ang imposible. Kaya sige, gawin mo, mamuhay ka rito at bumalik dito para ikwento kung ano ang nangyari. Kasi gusto kong malaman, gusto naming malaman, gustong ipagdiwang ng komunidad na ito kasama ka, gustong umiyak kasama ka, gustong makasama ka sa paglalakbay na ito kasi mas mahirap mag-isa pero sama-sama, hindi natin kayang talunin. Sama-sama, nagagalaw natin ang mga bundok. Sama-sama, pinapababa natin ang langit. Bago ka umalis, gusto kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagtigil dito, sa pagbubukas ng puso mo, sa pagpapahintulot sa sarili mong makinig. At gusto kitang
kitang imbitahan ulit mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, magkomento sa ibaba at i-share sa isang hinintay na nangangailangan ng mensaheng ito ngayon. Ipakalat natin ang pag-asa, ipakalat natin ang pananampalataya, ipakalat natin ang pag-ibig. At tingnan natin kung ano ang gagawin ng langit kapag nagsama-sama tayo. Isang yakap mula sa puso, naway mamagitan si Padre Pio para sa iyo, naway bumukas ang langit para sa iyo, at naway sumuko ang imposible sa harap ng iyong pananampalataya. Hanggang sa susunod na video.